In this video, update lang tayo sa kaganapan sa market. Mantra CEO planong sunugin ang 300 million team tokens para makuha ulit ang tiwala ng community. May balita din na na-compromise ang ZK Sync at nakapag-mint ng 5 million worth of tokens. At sisilipin din natin ang price action ni Bitcoin. Let's talk about the debt cross at yung short-term price action nito. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Balikan muna natin ang Mantra saga. April 13 nang bumulusok ang OM token mula $6.30 pababa sa $0.52. Nabura ang mahigit $5.5 billion market cap. At parang napanood ulit ng lahat ang Luna crash in fast forward. Ayon sa team, reckless liquidations lang daw ang salarin pero hindi lahat kumbinsido. Ngayon, April 16, naglabas ng kakaibang hakbang si CEO John Mullin. Plano niyang sunugin ang buong 300 million OM allocation ng team, katumbas ng halos 17% ng total supply, para patunayan na hindi sila tatakbo at seryoso sila sa rebuilding. Nakalak sana ang tokens na yan hanggang 2027 to 2029, kaya sa teorya ay long-term incentive ng core contributors. Sa presyong $0.78 as the time of recording, mga 236 million pa ang halaga niyan bago ang crash, lampas $1.8 billion. Maraming community members ang natuwa pero may ibang nagsabing baka mali ang move dahil mawawala ang skin in the game ng devs. Si Ran Yuner ng Crypto Banter halimbawa nag-tweet na baka makasira yan sa long-term motivation ng team. Sagot ni Mullin, pwedeng i-decentralize vote kung itutuloy ang burn at kung makabangon ang proyekto, bahala na raw ang investors kung ibabalik pa sa kanya ang allocation. Bukod pa riyan, may $109 million ecosystem fund si Mantra na planong gamitin sa buybacks and burns para i-stabilize ang price. Ang tanong, sapat ba ang gesture na ito para ma-restore ang kredibilidad o PR move lang habang naghihintay pa tayo ng full post-mortem? Abangan natin ang on-chain evidence lalo na kung talagang hindi nila kontrolado ang 90% ng supply gaya ng chismis. Habang mainit ang usapan sa token burns, biglang sumabog ang balita sa ZK Sync noong April 15 kahapon. Isang admin account na konektado sa airdrop contracts ang na-compromise at ginamit para mag-mint ng 111 million unclaimed ZK tokens. Halagang $5 million gamit ang function na sweep unclaimed. Tumalon ang total supply ng 0.45%. Ayon sa ZK Sync, isolated ang insidente. Walang user funds na naapektuhan at hindi nagalaw ang governance at token contracts. Kasalukuyang hinahabol ng Security Alliance, SEAL ang attacker pero hawak pa rin ng hacker ang karamihan sa minted tokens. Dahil dito, nag-whipsaw ang price, bumagsak ng 16% sa 0.40, nag-rebound sa $0.47. Pero 7% down pa rin sa 24-hour window. Sa mas malawak na context, umabot na sa $2 billion ang nawala sa crypto hacks. Ngayong first quarter pa lang ng 2025, halos katumbas na ng buong 2024. Ibig sabihin, kahit layer 2 ka na may zero knowledge roll-ups, isang compromise key lang pwedeng magdugtong ng bagong supply at mag-trigger ng sell-off. Kaya kung umaasa ka sa airdrop gains, laging bantayan ang contract privilege at huwag kalimutang i-claim agad ang tokens mo kung eligible para hindi ka masama sa unclaimed pool na maaaring targetin ng mga hackers. Samantala, habang nagliliparan ng bad news sa altcoin at DeFi space, nagkaroon ng relief rally si Bitcoin. Umakyat sa $86,000 kahapon pero nakabalandra pa rin ang debt cross na na-confirm noong April 6. Yung 50-day moving average bumaba sa ilalim ng 200-day moving average. Historically, pag bear market talaga masakit ang debt cross. Noong 2014 to 2015, 2018 at 2022 nagtagal ng 9 to 13 months at nagdala ng 55 to 68% drawdown. Pero sa pitong iba pang debt cross, hindi ganon kasakit. Minsan, local bottom pa nga. Kaya hati ang opinyon ng mga analyst dito. Si Kiyong Jun ng CryptoQuant, bearish. Sabi niya, stagnating market cap habang tumataas ang realized cap. Ibig sabihin merong capital inflow pero hindi tumataas ang price. Classic bearish divergence daw. Kaya pwedeng abutin pa ng kalahating taon bago mag-reverse. Pero sabi naman ng iba, trap lang daw yan para sa most hated rally of 2025. Si James Butterfield ng CoinShares, binansagang empirically nonsense ang debt cross dahil on average, bahagyang
negative lang after 1 month at madalas positive after 3. So alin nga ba? Isang factor kung mag-spill over ang equity weakness ng Nasdaq at S&P 500, malapit na ring mag-death cross, baka hilahin pababa si BTC. Pero kung tuluyan itong yayakapin ng digital gold narrative, baka mag-decouple at tuloy ang rally. So tingnan natin sa chart yung sinasabi nilang death cross. In this particular bull market na nag-start noong 2023, may dalawang death cross na lumabas noong September 2023 at August 2024. Lahat yan ay nauwi sa bear trap. So mahirap masabi na ito ay another bear trap or ito na yung talagang death cross na magdadala sa atin ng ilang buwang bear market. Pero historically talaga, in a bear market, talagang nagpapakita ang death cross. So para makasigurado kayo na bear trap lang ito, then wait for a golden cross. Ganun lang kasimple yon. Sa bull market nga na ito, may lumabas na dalawang death cross pero sinundan agad yon ng golden cross. So ganun lang para meron kang insight or sign of bullishness. Kasi ngayon, ang meron lang tayo is death cross, bearish signal, and we don't ignore that sign. Dahil sa kanya-kanya nating bias, we are bullish long term kay Bitcoin at sa crypto market pero hindi ibig sabihin nun i-disregard na natin yung mga signs of reversal. We have to acknowledge that. Meron tayong market cycle. Although sa paniniwala natin ng karamihan na meron pang isang rally yan, paitaas. Kasi kung ikukumpara nga natin sa datos ng mga nakaraang bull market, ang sinasabi, probably sa October pa magtatap si Bitcoin. And this is just a normal retracement in this cycle. Pero hindi natin pwedeng yakapin ng 100% ang idea na yon kasi nagbabago ang market. Maraming nakaka-impluwensya sa galaw ng market na wala tayong control. Now let's do some short-term price action analysis para magkaroon tayo ng idea sa mga posibleng galaw ni Bitcoin sa mga susunod na araw. Currently, nasa 83,000 to 84,000 si BTC. Nanggaling yan sa low of 74,000. It means nasa resistance area na at yung wedge na ito, hindi pa nababasag yan. At kahit mabasag pa yan, pwede lang mauwi yan sa fake out bago ma-reject ulit. Sa ngayon kasi, ito yung kailangan mabasag ni BTC. Above 90,000, kapag nanatili siya dyan, walang rejection, that's a clear breakout from the falling wedge. Bullish momentum is cooking na pwedeng magtulak sa kanya above 95,000. Possible fundamental event from that to happen is rate cut from the Fed or any big news na magpapabago sa sentiment ng mga investors. Now, bears will try to push the price from here to form another low. Since uncertain pa din ang market, trade war at tariff, kung walang resolution dito, then hindi malayong mangyari na bumagsak pa ang equities na hihila naman kay Bitcoin. Since yung correlation nito ay nasa tech stocks pa din. So yun ang mga posibleng senaryo, sentiment-wise, nangingibabaw pa din ang fear. Although may mga signs na nagiging balance na ulit, kaya nagiging stagnant ang galaw ng price. At yun lang ang kailangan nating i-observe sa price action at yung mga macro event, geopolitics na malaki ang impluensya sa kabuoang galaw ng cryptocurrency market. Okay? So yun lang ang update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.